expensive, mahal dahil beloved. Ito ang makikita natin sa tagpo ng mga mahal na araw na sinisimula natin ngayon sa linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Sa ating Panginoong Jesucristo. Diyos ko'y ako'y patawad, mawawag at mahabag. Ilawin mo at igawan, kanina mo'y hinahangan. Kanina mo'y hinahangan. Pag nilay-nilayan mo kaluluwang Kristiyano, dito sa ikawalong estasyon, ay ang lugar na kinasalubungan ng mga mawaing babae sa ating Panginoong Jesucristo.
na inilakad sa bundok tungo sa pagpapakuhan sa krus. Ayaw mga maawain ay pawang nagsisipanangis ng habag sa gayong pagkakitang lubhang inaayot. Kaya manalangin tayo ng gayon. Ay, sa dito, Ricardo, tingnan mo nga. Matatakpan naman pag sa ilalim eh. Tingnan mo nga. Sa baba. Para hindi dito, tapos pa-square. Hello! Masang ka. Bali siya ba? Panginoong Maria, napupulungan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Ngunit ang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ay anak ko si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin ko sila. Ngayon, Maria, napupulungan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Ngunit ang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ay anak ko si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin ko po kami ng sila. Ngayon na po kami mamamatay. Panginoon Maria, ang Panginoon Diyos, pinagpala sa sumasalangit siya sa bari ng alam mo. Ang sa amin ang kariyang mo, sa amin mga sana. Kanuwag mo po kami kanjulat sa pagkakas. At iadyan mo po kami sa lahat ng masama. Panginoon Maria, ngayon at po kami. Ang Maria, ng Diyos, panalangin ko ang mga salamat. Ngayon at po kami mamamatay. Panginoon Maria, grasya, Panginoon Diyos. Pagkalibansaw ng ulang ngayon, kasabay ng mga kasama ng kanila. Huwag po kami kayo sa pagkakas. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami mga salamat. Ngayon at po namin sumasadangit sa sandayin ng alam mo. Papasahan kami dati ng mga laro ng mga mamatay. Ang Panginoon Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, ay sumasa sa iyo. Bukod sa pinagpala. Natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumaating lahat. At sumaiyong Jesus, na ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. Apostol, kukupin mo po ang simbahan katoliko. Amen. Mula sa pagiging mangisda, ikaw ay ginawang namamalakaya Kita ng iyong anak na si Jesus, ipinakita mo ang iyong lubos na pag-ibig, lalo't higit sa mga makasalanan. Iyong mga tagasunod,
gumawa ka ng himala at sila'y iyong binusog. Subok sa buhay. Madalas kaming magreklamo at lumain sa iyo sa tuwing haharap kami sa mapanghusgang mundo. Panginoong Jesus. Na sa pamamagitan ng kanyang mahal na mukha ay nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig sa lahat. Tudeno, ipanangkol mo kami sa mga hindi naniniwala kay Jesus. Amen. Sugat, hapdi at kirot na dinanas ng Panginoon ay siya muling dinanas. Ng lahat, sa mga pagkakataon pong nabibigatan kami sa aming mga pagsubok, sa bigat ng aming mga suliranin na parang wala man lamang kaming kadamay. Narito ang pinarurusahan at ang papatayin ng pangalan ni Jesus Nazareno, taga Galilea, ipariripa at papakuan sa krus. Ito ang ganap na hatol ng makapangyarihang hukom na si Poncio Pilato dahil sa kasalanang pagpapanggap na siya'y hari ng mga Hudyo. Babylon at Palamara, mapagpasampalataya na anak daw ng Diyos, may bantang umaraw sa Roma at Jerusalem at lumupig kay Cesar na ating hari bago siya'y anak ng taong hamak. Ito ang dapat panoorin ng kapatampalasan. Patayin! Patayin! Pakuhan sa krus! Doon sa tuktok ng Kalbaryo, siya'y pagitna sa dalawang magnanakaw nang matanyag sa lahat na siya'y hari ng dalawang Palamara. Kaya't nang di gaulin ay sulong, lakad at nang matpad ng lahat ng hatol. Dahil sa di makaya ng paghihirap. Kaya nga't di siya nanganib sa mga sandata at kabagsikan ng mga berdugong nagpaparusa. Sumagi siyang agad sa kakapalang tao nang di magkamayaw ng ingay hanggang siya'y malapit sa kanyang sinisinta at iniibig na anak. Aping-api ka sa lahat ng dito'y natulan. Para kang hindi sinanggol ng inang nagmamahal, mahal. Tulad ng nang walang gawas sa iyong Dominic Perimeni. Kung ikaw, bunso ko, ay mamatay, ay ano pa kaya ang halaga na nangungulila mong ina kung di ka makikita ng kanyang luwalhating anak? O Ginoong kabagabang na pinasasakitan, anong iyong naging sala at napakalalo at lampas sa pag-ayop sa iyo. Danas na pagsubok. Ganyan din ang dinagaw ng kanyang puso na mabuting loob ang kanyang anak at Ngunit ano ang nakapaniwagan ng langit at nagkalarawan ng aking pinahiling mo inyong tingnan. O Birheng kahapis-hapis, matitigan mo kaya ang lagay ng kahabag-habag na mukhang nangatatala sa birang na ipinahid ni Veronica? Ito kaya, mahal na senyora,
ang mukhang tinititigan ng sang kalangitan. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at tiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay hirap na ako. Marahil ito ay nasabi na ng bawat isa sa atin. Sa maraming pagkakataon na tayo nagkakaroon ng mga problema, suliranin, na parang hindi na natin makayanan. Kaya masasabi na lang natin, hirap na ako. matinding sikat ng araw, ng mga punyal ng dalamhati. Tanging iniirog mong anak ang natira mong mahal na Senyor Sepulcro. Paglaanan natin ng pansin ang walang buhay na katawan ng Panginoon. Sumapit na ang oras at ihahatid na natin siya sa huling hantungan. Maging huling hantungan nawa niya ang ating mga puso. Tanggapin natin siya kung paanong tinanggap niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan.
kasabay ng ating paglilibing sa kanyang banal na katawan ng mahal na Senyor, ilibing din natin ang ating mga kasalanan at kapalaluan. Ilibing natin ang ating mga pagmamataas sa ating kapwa, ang kahambugan o kayabangan, ang pag-apak sa iba upang itaas ang ating mga sarili. Ilibing natin ang ating inggit na nagdudulot ng pananakit sa ating kapwa sa salita at sa gawa. Matuwa nawa tayo sa pag-angat ng iba. Ikagalak natin ang kanilang pag-unlad. Ilibing natin ang ating kasibaan sa pagkain at inumin. Huwag nawa tayong maging madamot sa iba. Ang lahat ng biyaya ng Diyos ay sapat, kaya marapat na ito ay ating ibahagi din. Ang ating kalayaan sa sandaling ligaya na magdudulot ng walang hanggang pighati. Iwaksi natin ang marubdib na pita ng laman at pagnanasa sa iba. Ang ating pag-abuso sa ating katawang templo ng Espiritu Santo. Isama natin sa paglilibing ang puot at galit, ang pagkamuhi sa ating kapwa, sa mga pagkakataong sila ay nagdulot sa atin ng masama. Huwag nawa tayong magighiyanti, bagkus mamutawi sa ating puso at sa isip na ipaubaya lahat sa Diyos. Ang Diyos ay makatarungan, siya ang dakilang hukom. Wala tayong karapatang humusga upang hindi din tayo husgahan. Ang ating pagkaganit sa kapangyarihan, sa mga pagkakataong nais din tayo lamang ang kinikilala, tayo lamang ang magaling. Iwaksi natin ang pagkaganit sa salapi at sa kapangyarihan. Paglabanan natin ang tuksong ito at manatiling mababa ang loob. At gayon din, ilibing natin ang ating katamarang gumawa ng mabuti, ang pagwawalang bahala, ang katamarang lumapit sa biyaya ng Diyos, sa paglimot natin at pagsisisi sa ating mga kasalanan ito. Iluhog natin sa mahal na Senyor ang kagalingan ng mga may sakit, ang mga nasa banig ng karamdaman, ang mga karamdamang walang lunas sa medisina. Iluhog natin sa Diyos ang himala na sila ay muling palakasin, ang ating mahal sa buhay na ating ipinagdarasal. Ang ating mga iluhog sa mahal na Senyor, ang mga pangalang nasa ating puso, habang binabagtas natin ang prosisyong ito. Ialay natin siyang lahat sa mahal na Senyor, ang dakilang manggagamot. At bilang panghuli, ialay natin sa mahal na Senyor ang ating mga sariling kahilingan. Amen. Ito ang dakilang kwento ng pagmamahal sa atin.